Okay guys, welcome po sa inyo. 268 yata na episode. Oo. Last chapter na tayo ng First. ng First Timothy. Okay. So, nung nakaraan, maganda naging topic natin about siya sa ano yung mga checklist or tinitignan natin bago tayo magpautang o tumulong sa kapwa. Ang context natin ay yung sa early church, di ba? Yung may mga widows. So, ang mga take home ko doon ay yung yung may immediate family pa ba? Yung isang kapatiran? Yes. Para tumulong sa kanya financially. Okay? Bakit? Kasi sila dapat yun. It's their responsibility Ayun. talaga. Hindi natin iaatang sa simbahan. At hindi natin idadagan sa Ayun. church. Kasi Ngayon, parang mali yung nagiging concept. Para bang dapat Kawang gawa lagi ang yung lagay. church yung Oo. nagiging social welfare or parang... DSWD ang dating. Hindi. Kaya may DSWD tayo. Kaya nga. Okay. Kasi atang church, hindi ganon. And hindi natin inaano yun kumbaga hindi natin minamata or hindi natin dinidemonize yung... Pwede naman. Pwede kayong tumulong. It's actually good. Pero ang pangit lang siguro doon sa cons nun is baka minsan kasi sa pagtulong natin sa kapwa, minsan natotolerate natin sila. Minsan hindi natin na ipaparana sa kanila yung dapat nilang maranasan para matuto. Dahil sinalo mo. Diba? Noon pala, kaya pala siya naghihirap ay dahil kagagawan din niya. Tapos, kailangan maging mabait tayo. Hindi niya natutunan yung lesson. Yes. Di ba? Yun yung malalim na pag-unawa dun. Kasi parang kung ano ka lang, parang black and white lang, hindi mo nakikita yung epekto nun long term sa isang tao na hindi niya nararanasan yung consequence ng mga mali niyang desisyon. Yes. Dahil may tigasalo. Yes. May ganun no? Kaya minsan maganda na yung mga old school na mga magulang, sige, paluin niyo po yan. Sige, ano po ba problema ma'am nung anak ko? Kapag po nagloko, wala po problema, paluin niyo po yan. Di ba? Ganun yung mga old school na pinararanas kasi dun sa bata yung consequence kung may mali. Tama. Hindi siya nagkakaroon ng maling sandigan na lagot kayo. Lagot kayo, pinalo nyo ako. Tama. Saka yung kahit naman kahit naman mabaon ako sa utang, nandiyan naman si papa. Nandiyan naman si mama. Para bang meron security. Nandiyan naman si ate. Hindi naging responsable yung tao. Bukod doon, sa immediate family is yung kanyang lifestyle din. So, sa context ng pinag-aralan natin last week is about widows. Pero kung ita-translate natin siya sa panahon ngayon, dahil yung widows nun ay yung mga tao na walang kakayahan na magtrabaho o wala sila palang trabaho sa kanilang societal norm. Pero sa ngayon, hindi naman porket widow ka, wala ka ng trabaho. So kung i-convert mo yung ideya noon sa ngayon is yung mga tao na yun nga, walang trabaho. Walang trabaho at walang kakayahang Sabi nga dun sa isang preacher na maka-access. Hindi ka pwedeng walang kinikita. Yes. Ang exemption lang ay masyadong matanda, masyadong bata, at may sakit. Ganun lang yun. Pero kunyari, wala ka doon sa kategoryang tatlo na yun, gumawa ka ng pera. Kasi nga, ang sinabi doon sa pinag-aralan natin ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya ang taong hindi sumusuporta sa kanyang immediate family. Hindi kaya mag-provide sa inyong family. Iyon. So, bukod doon, yung lifestyle din ng tao ang itinitingnan bago natin siya tulungan ng simbahan. Kung baka naman sugarol. O baka naman dalhin lang sa bisyo. Kaya minsan, ayoko nang nagbibigay ng mga tulong o limos. No? O pera, ganyan. Sa mga taong alam kong ibibisyo. Ako hindi talaga ako naglilimos. Pero kunwari mabadyaw ka. Hindi talaga ako naglilimos. Mas gusto ko pa nga yung nagbebente. Mas gusto pa yun. Yung nagbebenta ng basahan. Mas okay pa yun. Okay pa yun. Yung kahit hindi mo na masyado kailangan yun, dadami ang may bili. Diba? Parang lang, ewan ko, may something sa ganyan. Once na pinipilit mo, mas lalo ka nagre-repel. At once na yung
isang tao hindi niya ini-insist, mas gusto mong magbigay. Ay, parang panlilibre. Libre ka nga sa... Hindi kasi one time, punta kami 7-Eleven ni Che, tapos meron tong batang lalaki na alam kong pulubi siya, tapos kumakain siya mag-isa. Nalulungkot ako sa ganun eh. Nakikita ko na kumakain mag-isa. Tapos nagtataka naman ako, bakit hindi siya humihingi? Bakit? Baka dahil Ano? past 5 na. Nag-clock out na. No? Okay. Bakit di siya humihingi? Parang bakit? Parang yun yung masarap bigyan sa tricycle driver. Di ba? Kapag yung hindi ka binuburaot, yun yung masarap bigyan. Nung pamasahe. Ganun. Ewan ko ba, laging ganun. Parang as masarap pagbigay sa taong hindi nanghihingi. At ang hirap magbigay sa taong nanghihingi. Pag kasi greedy, kahit prinsipyo naman kasi yun pag greedy ka kahit na sa tingin mo nakarami ka, yes. nawalan ka actually. Yun pero kapag generous ka, actually may explain yan mamaya. Okay. Sige, dako na po tayo sa ating last chapter 6, Okay. no? At ano kaya ang matututunan natin ngayon? Ayan po ang ating abangan. Okay, simulan na natin. Verse 1. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Okay, so binabanggit kasi dito, bondservant tapos master. Okay. So ngayon, trabaho. Yan yun eh. So basically, hindi inaano ng Bible na yung parang ngayon yung magrevolusyon, kundi ang ginawa ng Bible at prinsipyo ng salita ng Diyos is i-weaken yung ganitong system. Ngayon, paano natin i-weaken yung ganong system? It's by doing what is right in the eyes of God. So sabi nga dito is i-honor daw natin yung master natin. Walang sinabing qualification na kung ka-honor. So, ako medyo dito ako hirap. Okay? Kasi basically... nasa Pilipinas tayo. Basically kasi pag alam ko na mali o wala sa katuwiran, o kaya pinapalagan mo, gano'n? Pinapalagan ko talaga. Kunwari, lalo na kung abusado. Kahit boss. Pinapalagan ko. Hindi siya magandang. Pero okay ba yun? Okay ba siya na palagan? O isa siyang violation ng verse na ito? Actually, nasa way kung paano mo pinapalagan. Okay. Ako, ito yung area na medyo hirap ako kasi, paano ba? Naiinis kasi ako kapag may injustice. may injustice. At naiinis ako kapag namapower trip. Nampapower trip at lalong dinidiwara. Illogical. Lalong dinidiwara yung trabaho. Yung parang madali lang naman sana yung trabaho, pero parang pinakukomplika dahil nagpa-power tripping. So pagka ganon, pag may ganon ako na pe-perceive dun sa halimbawa particular na head or boss. Supervisor. Ganun. Medyo nagsasalta ako, papalag ako. Kasi majority kasi nung mga kasama ko, tahimik lang sila, hindi kikibo. Kaso ang point ko kasi, pag hindi ko sinabi yon, ito sa perspective ng ng corporate tapos ako ibabalik dito. Ang perspective ko kasi, sino magsasabi sa kanila? Ala naman din kasing... Saka parang ako yung nakakaalam ng tama. Ako pa ba'y mahihiya? Parang gano'n? Oo. At saka ang kaso kasi, syempre, group head ako. May hawak din ako mga tao. Then, meron ding nag-handle sa akin. So, kumbaga, naiintindihan ko yung concept ng ako yung in authority. Centurion. Naiintindihan ko rin yung concept na ako yung sumusunod. So, syempre, personally, nanggaling ako sa ibaba doon sa sumusunod doon sa ayokong pahirapan yung mga hawak ko. So, kumbaga, kung mga menial na mga or maliliit na mga bagay lang, kahit na sabi natin may konting error lang,
banggitin mo na lang pero wag mo na yung paulit-ulit pa na pahabain mo na parang red tape na. Kaya nga nagkaroon ng artay eh. Parang may red tape na yung simple lang eh. yung hindi mo na nga natutulungan technically yung tao, wag mo nang dagdagan yung trabaho niya. So ang mali ko, pumapalag kasi ko sa ganun. May mga instances na naawa kasi ko sa ilang teachers ko na yung iba mas matanda pa sa akin. Pinagle-lesson plan pa ilang taon na sila sa teaching at nagle-lesson plan na sila sa private schools na pinanggalingan nila. So basically, ang ruling kasi kapag more than 1 year or 2 years ka na lesson plan, hindi na lesson plan yung gagawin mo sa mga susunod na taon, kundi lesson log. So, ibig sabihin, mas maikli, mas mabilis gawin. Ayaw pumayag. Sabi ko gano'n, hindi pwede, may memo ka ko yan. Sabi nga, nakiusap yung mas mataas sa akin na yung boss ko. Hindi ba pwede na next month na sila mag-start? Hindi ma'am, ngayon, sabi kong ganun. Kasi mate-technical po tayo. Okay? What if alam nila ibatas nila yan? Kasi reklamo. Yun din. Minsan, parang ang hirap sumunod sa boss kung yung boss mo hindi maalam. Yung mas maalam ka pa. Parang, alam mo yun, yung parang naging boss lang dahil malakas sa Hindi, sa akin ala naman problema ko yung boss hindi ganong maalam eh. Okay. Kung humble siya. Yun. Pag ang boss humble tas hindi ganong maalam, mas tutulungan ko pa eh. Okay pa Pero kunwari, hindi na nga maalam, tapos hindi pa mabait, yun yung pangit eh. Yung hindi ka na nga magaling. Abusado pa. Nang papower trip ka pa, hindi ka pa mabait, parang sukob, parang kinuha mo naman lahat. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, isa-isa lang. Huwag mo. Isa-isa lang. Masyado kang pinagpala na. Huwag mo kunin lahat. Pero again, syempre in the light of the gospel, you still have to respect them. Kasi sabi dito is honor. So, ibig sabihin, bibigyan mo ng weight. Kasi hindi man sila maalam because of their practical or knowledge na sabihin natin sa particular na skill or field, pwede kasing maalam sila based on experience. Ayun. Meron silang ibang area. Yes. So, kumbaga, kino-consider natin yun. So, kumbaga, so, as a Christian, i-honor mo pa din. Pwede kang sumalungat. Pwede kang magsabi ng mga insights mo. Yes. Hindi naman alipin na alipin ka na wala ka ng wala ka ng identity na opo na ganun lang. Diba? Pero tandaan natin, wala naman talagang rights ang mga slave dito. Okay. Pero kumbaga, sa panahon ngayon, pero sa panahon ngayon kasi na somehow na elevate yung rights eh. Pero kumbaga, yung wala nating rights, ito ay patungkol sa totoo nating master kay Jesus. Kasi alam natin na hindi siya malupit na master. So, pinopoint out dito na hindi tayo tinutulak na agrihan yung violent revolution. Kaya nga hindi tayo sumasama sa mga rally hindi tayo nagpo-post ng mga kung ano-ano, hindi tayo nagsusuot ng mga may political color or agenda So, kumbaga, gusto nating i-dismantle yung system in a Christ-like manner na sa imbis na maging na kumampi sa isang politiko. Yung kingdom na hindi na sa imbis na awayin eternal mo, kingdom. Medyo hirap ako dito. Sa imbis na awayin mo o sitahin mo yung boss mo out of your anger or frustration, ang tinuturo pala dito sa Bible, kaya medyo mabigat sa akin to, is itrato mo siya kung papaano itatrato ni Christ kung siya yung slave. So, ibig sabihin, yung mas positive na pamamaraan yung gagawin mo. Isisiwalat ko ang mga katiwalayan sa angkop. Sa tama at angkop na pamamaraan. So, kumbaga, even yun, humahalo dito. Kasi, ang problema kasi dyan, pwedeng ma-profane yung salita ng Diyos, pwedeng ma-profane mismo si God. Yun kasi iniingatan natin. Oo, kasi meron akong katrabaho na nagpo-profess na Christian siya. Tapos, yung ugali niya talagang sablay.
So, na-drag niya ngayon yung Christianity na, Oo. alive pa yan. Oo. Christian pa yan. Ito pa ang masakit. Tapos, magpo-post siya ng verse na, God is for me, di ba? Okay na. Ito pa masakit. Mm. Kunwari, di ka na nga magaling. Mm-mm. Masama pa yung ugali mo. Tapos, destructive ka pa. Mm-mm. Talagang masisira yung pangalan ng Diyos sa'yo. Kumbaga sumpa, parang naglalakad kang sumpa. Oo. Parang ganun ang dating. May nabasa nga akong comment Isa siyang atheist. Sabi nun sa comment, pag may mga nakikita ako na professing Christian na ganyan yung pamumuhay at ugali, mas lalo daw niyang pinaninindigan na tama yung desisyon niya na maging Yung atheist. kay Aragon, anong tingin mo doon? Malinaw ang ano ko dyan. Ang stand ko dyan. Yung meron bang Pangit sa lang. way niya? Pangit lang, hindi gracious minsan yung way niya ng pagsasalita or rough. Sabihin pa natin na noong 2006, inadmit niya na ninakaw niya yung phone nung, sige, kahit ano pa ibato niyo. Okay, sige. Lahat naman may past Pero hindi ko dina-downplay yun. Ang mahalaga, inadmit niya. Ganon. Pero hindi nagiging mali yung salita ng Diyos na tinayuan nila. Kahit pa yung Ganda pagkakadeliver. Ang ganda nun. Oo. Ang ganda naman nun. Merong tawag dito. Si Gary V merong magandang sinabi kung napanood. Tama ba? Ano yun? Ang alam ko lang yung linya niya. Yung the truth already hurts. Pero, sige, may tuloy lang. siya tapos after nun, move on na tayo. Okay, sige. Kasi so yung sinabi niya doon is, we have the same God. Siya at ako, we have the same God. At also, I can relate to Him. Okay. Because when I was honeymooning with the Lord, is ganun din ako. Na, you don't do that, you'll go to hell. You don't do So, ganun din. At it takes time daw, saka experience. Yes, para, na mag-tone down. Oo. Na wala lang ganun. Pero, ang gusto daw niya na makausap yun nga, ng one-on-one. Yes. Tapos malaman ko yung kwento niya, ganito, ganyan. That's good. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, pero naniniwala daw siya na God is orchestrating all of this. Yan. That's Sabi good. niya. Kasi pinag-uusapan natin to. Totoo naman. Yun yung ko. May linya lang kasi si Gary V na parang, ewan ko The truth yung masakit na tayo katotohanan, it doesn't have to be more hurtful. Pero tandaan natin na yung pagiging hurt mo sa katotohanan is actually a good sign na hindi pa kinakalyo yung conscience di ba mo. sila Peter, di ba? Parang sinaksak yung puso ng mga tao mag-share. Tas ang gusto ko ding sabihin, kahit this is a very unpopular opinion, pero gusto ko sabihin sa kanila, sige, i-bash yung behavior niya in way ng pagsasalita or ganyan. Or sabihin natin na kung may sumasayaw-sayaw pa rin hanggang ngayon yung asawa niya. Sige, i-bash nyo lang. Pero hiwalay yon na usapin doon sa usapin patungkol sa, kunwari, sa anak nila. Yung hindi sila approve or hindi nila ina-affirm. Okay. Hiwalay dapat na issue yun. Kung gusto nyo pagsabihan siya na issue yung ganito yung ugali na ganito, ihiwalay nyo nang hindi dinadrag yung issue naman nung about sa kabilang scene. Ang ayaw kasi natin mangyari. Ang bilis ng paninira ng tao ngayon, halukatin talaga lahat, ang wag nating maging ugali is yung nadidiminish or nadidismiss yung pinaka point of or yung pinaka main issue or kaya nga may tatawag na point of order kapag sa sa hearing sa korte kasi nade-deviate hindi naman yung issue yung pagsasalita niya hiwalay lumilipat na ng yun kwarto. Lumilipat ng kwarto. Ang issue nga is ina-affirm ba o hindi ng Diyos yung ganyang pamumuhay? Yes or no? Yes. O kung yes, o de gano'n. Kung no, no. O de no. Tapos, ngayon kung kahit paano niya i-deliver yon, okay, hindi nagbabago yung stand ng salita ng Diyos patungkol sa issue na yon. Yun yung gusto nating ipaintindi. Ngayon,
Kung ang pag-uusapan naman... Ang ganda nun ah. Ngayon kung ang pag-uusapan naman natin, yung way niya na pagsasalita, yun lang yung focus. Huwag mo nang itatrag mo pa yung... Hindi siya konektado palaging gano'n. Yan yung sinasabi na minsan yung empathy can be toxic. Kaya nga sa Bible, hindi empathy ang ginamit, sympathy. Kasi minsan, sa kaka-empathize natin nang wala sa lugar, instead of correcting a particular person, you are affirming and indirectly celebrating yung identity ng tao. So, hindi naman yung hindi naman yung direct support mo sa tao minsan yung nakapagpapahamak sa kanya. Kundi yung umagri ka lang or sabihin natin na hindi ka nagsalita, tinolerate mo lang, minsan yun pa yung nakapagpapahamak sa isang tao because akala nila is sinusuportahan mo sila. Kasi wala kang ginawa, wala kang sinabi. Yun yung ikinakatakot natin. So ulitin ko, maaring rough yung pagsasalita lang at mayabang man yung pagsasalita ni Alvin. Pero wag na yun na yung focus. Hindi na yung may nainis pa ako ang focus pa kasi nga dahil nga hindi nila tinanggap. Ang ikinote pa naman verse na yan yung mismong sinabi mo yung pinag-usapan natin nakaraan na kung sino man yung believer na hindi kaya mag-provide sa sabi ko context-wise wala. Hindi na contextual ka ako. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, doon ako naiinis. Sa mga nagbibitaw ng mga verse na parang theologian, pero napakalayo ng context. Sila ang mas delikado, hindi yung mga tao na, kunwari, walang alam sa Bible na feelings, emotions yung pinagagana, ganon. Sila, okay lang naman na iba yung judgment, iba yun Pero kunwari, ikaw pa yung naglalatag verse by verse na gano'n, tapos i-justify mo pa maling-mali na Madali na lang kasi mag-ganon ngayon. Kaya nga Na chat GPT na nga lang. Okay, sige. 2. Okay. Nasaan na ba yung 2? Ayun. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, parehas daw Christian, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Okay. Maganda dyan. May gusto akong sabihin dyan. Sige. Mauna ka muna o ako? Pwede. Tapos tingnan natin kung saan sige. Hindi. Mauna ka muna. Sige. Para maano mo yung point mo. Sige. Kasi di ba kunyari, minsan, sabihin natin sa ngayon is yung boss mo Christian, ako din Christian. So, minsan, parang nag-aabusuhan na kayong dalawa. Hindi, parehas naman kaming Christian ni Sir. Di mo na ako papasok. Favorite ako niyan. Minsan ka na. Ngayon, itong thoughts ko. Minsan, kung sino, kunyari, meron kang kapatiran na may business o trabaho, doon ka pa humingi ng discount. Babaratin. Di ba? Kasi ka-church ko naman. Dito, maganda, binaligtad. Hindi nga ganun dapat. Dapat siya binibigyan mo ng mga bonus. Sa kanya ka nga dapat mas galante. Dapat yung hindi ka nagpapadiscount sa kanya. Dapat sa kanya ka pa mas hardworking. Yun. May mga ganun daw tao. Merong isang example dito. Nag-resign siya sa secular job niya. Okay. Tapos, nag-join siya sa isang company na alam niya na yung boss ay Christian. Okay. Tapos, na-realize niya parang mas madaming problema daw, mas mahirap yung trabaho. Ngayon, parang may kumausap sa kanya na para bang, di ba dapat mas doblehin mo dahil alam mong Christian yung boss mo, mas naiintindihan mo na mas maraming kailangang ayusin. Yun daw yung in-apply. Mula nung in-apply niya na yun, mas konti na lang or halos wala ng reklamo na nangyari. Pero ganun marami talaga yung nambabarat sa kapwa mo kapatiran. Pero hindi ko dinidiscount na may mga tinatawag na spiritual abuse and manipulation sa church. Hindi ko dinidiscount pa rin yun. Pero syempre, ay hindi yun ang topic natin ngayon. Hiwalay na issue yun. Pero ang point is, kunwari, wag tayong disillusion na kunwari nagpunta tayo sa isang mega church. Kunwari lang, mega church. Malaki. Malaking church.
Mega. Ay, okay dito, maganda yung pasahod dito. Ay, kuya-kuya ko dito. Ay, ganito. Kuya, Tapos na-realize mo, hindi pala. Para doble, sulit na sulit ka. Oo. Dapat di ka nagtataka. Mm-mm. Kasi kailangan mas masipag talaga tayo sa ganun. Kaya nga, minsan na iinis ako kapag para bang, bakit tungkol na sa Diyos, parang laging talo yung para sa Diyos. Parang less excellent. Parang, Yun yung isang view ko talaga. Oo. Kung sa trabaho ayaw mo nalilate, Oo. o bawal kang malate, dapat sa mga di ka din nalilate. Or bihira lang ka pang malate. Saka di ba kapag nalilate ka sa trabaho, nagpapaalam ka? Ay, malilate po ako. Ganito. O kaya pag absent ka, magpapaalam ka din. Yung mga ganun. Kaya kunwari, Excellence. sa bagay, sa church, wala namang leave. Oh. Kaya sa school, nagli-leave. Pero ano. Okay, so ang point nun is, kung excellent ka sa work, Workplace. mas gawin mong excellent yung sa church. Kasi kumbaga, hindi mo mas feel, pero kumbaga mas nandoon yung presence ng Diyos. Saka yun yung eternalidad eh. Oo. Yung kadalasan, work naman natin. Pero secular lang. minsan, maganda rin siyang parameter ng buhay. Oo. Na, uy, bakit mas masipag ako dito sa trabaho kaysa sa simbahan? So, ginamit mo siya as sukatan na, Yes. baka yung puso ko hindi talaga pa ganun ka-sold out. Oo. So, ganun. Reflection. Pwede yun. Or pwede naman na baka mas hindi ko pa napapahalagahan. Yun. Or mas hindi ko pa nakikita yung halaga Oo. ng mga eternal na bagay. Pwede kasing ganun yun eh. Okay. Sige, pwede siguro tayo sa 3 to 5. Di ba ba kasi? Baratan eh, no? Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesucristo at Diyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at masasamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Ayun. Actually, May mga taong mahilig makipag-debate ba? Ganun ba? Actually, isa yun. Kunwari, yung late si Eli Soriano and even yung may programa din yung INC. So, minsan pag share nga sila ng challenge pa sila. Kaya actually, doon ako nag-start sa ganun. Parang nainis ako na bakit sila ganun. Kaya parang parang naging apologetic na rin na parang mali nga kayo. Parang, yung apologetic, okay naman yun. Wala namang mali ron. pwede may apologetic, kaso nga lang, ang point is, pag gano'n na rin yung way mo Yeah. Ang sa akin lang, yung para bang, minsan nakaka-frustrate din kasi na parang ang shallow minsan ng mga stand. For example, kaya hindi siya, kunwari, INC, hindi siya niniwala sa Trinity is because hindi siya kayang i-comprehend or mahirap daw ituro yung aral gamit yung Biblia kasi komplikado. So sa akin naman, tao na lang. So kapag komplikado o mahirap ituro yung aral or hindi exactly nakalagay is gano'n na ba yun? Yun. Pero sabi nga, kung kunwari decided yung tao talaga na hindi makinig at magstay lang sa belief system niya or sa kung ano may lifestyle niya, tapos parang minamak na niya ibang religion, it's better to stop. Okay? Sabi nga, do not cast the pearls to the swine. And hindi yun panglalait. Si Jesus mismo ang nagsabi nun. Pwede naman kasi na mag-usap kayo in a way na, kunwari, academic, let us reason. logical, relational. Pinsan ko is ang dating daan MCGI. Pero, kumbaga, siya yung isa sa ilang mga exemptions na member ng MCGI na very humble, very relatable, tsaka makikita mo na merong genuine na pagbabago. Hindi ko ina-affirm yung religion. Ang ina-affirm ko is talagang may nangyayari. Pagkatao niya. Yes, na ako mismo nakita ko na meron talagang nagbabago sa kanya.
And I cannot deny that. Mm. Okay? So, pagka ganon, Without religion bias, no? oo, without religion bias and doctrine bias, ang pinapoint out ko lang, mas Okay pa yung mas okay yung ganun. So, kumbaga, at least sa ganun, meron kayong point of conversation patungkol sa sino ba si God. Minsan gano'n. kasi may mga tao na makaalam lang ng konting verse pinangang babato na pinang-aatake na Ngayon nga, kunwari nga, yung issue na, eto paano? sige. Parang naging national issue pa yung, yung sa mag-asawa at sa anak yun. Flood control, di ba? Yun nga Yun. Kala naman siguro hindi natin matatandaan yung sa flood control. Pero may mga comment na ganun, okay, sige, balik tayo sa flood control. Totoo May naman mga kasi. ganun, no? Pero kung Wala nga makukulong siguro. pero kung meron mang maganda na kinahitnan nga yung pangyayari na yan, is yung tao is na challenge na alamin, isipin at hanapin Ano nga ba? ang salita ng Diyos. Yun yung maganda sinabi ni Gary V. God is orchestrating everything. Yes. Kaya pinag-uusapan natin to. Yes. So kumbaga, Ano? sabi nga rin ni Paul, whether good or bad yung intention, di ba? At Christ least- is preached. Oo. So kumbaga, somehow okay na rin. Okay. Na challenge na at least lumabas kung sino yung naninindigan talaga na tama yung context. Ganon. To be honest, dun sa mga nag-share ng panglalait at saka sa stand, mas nakilala ko lang din yung mga friend ko sa FB. Actually, meron din ako friends sa FB na re-replyan ko sa tapos hindi, wag na lang. Kasi sinabi ko sa mga estudyante ko, wag ko kayo makikita na kunwari may mga celebrity or ganitong issue tapos magko-comment kayo. Kasi yung una ko itatanong sa inyo, friend nyo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, close sa buhay nyo. Kung hindi, wag kayong magsalita. Kasi madali lang tayo mang-judge kasi nasa limelight sila. May mga kasalanan tayong ginagawa na hindi nakikita ng ibang tao. So, Broadcast din natin yun. kasi may broadcast din. Okay, parang gano'n. Kaya sabi ko sa Halukayin natin yung nanay-tatay mo. Kaya sabi ko sa nila, may mga time na tetempo ko, pero hindi, wag. Kasi hindi yun proper talaga. So yeah, actually, yan yung gusto ko sabihin. Na lumitaw lang din yung mga friends ko na, Pero nakita mo yung stand nila. nakita ko sana parang napakababaw pala na nakikita mo rin yung maturity nila doon sa level of understanding ng holiness ni God. Minsan, kaya gano'n na lang tayo magsalita at hindi natin na-appreciate yung mga hard truths and rough na delivery minsan ng mga imperfect na tao sa sinfulness ng pagkatao because wala tayong sense of majesty ng holiness ni God. So, ibig sabihin, lack of pagkilala pa rin sa kung sino ang Diyos. Hindi laging Wrong view of God. hindi laging ang words na paggamit ni Jesus ay politically and smooth or politically correct or smooth. Diba? May mga time na you brood of vipers, sabi niya, hindi ako naparito para sa naparito ako para sa mga children of Israel. Hindi ako naparito para sa mga aso. Mga ahas, di ba? Yung sa Syrophoenician woman naman, aso. Yung sa Pharisee naman, brood of vipers. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na even si Jesus masakit magsalita. Kasi kung alam lang natin na si Jesus lagi mabait, tas mahinahon na parang hindi nagtataas ng boses. May time na naggumawa pa siyang whip di ba? Yeah. Kung ganun ang pagkakakilala natin, ito yung nakakatakot. We are making an idol or we are making a God that is not consistent sa whole God and of the full scripture. Nature ng Scripture. Your own version. Oo. So, kumbaga, nagkikreate tayo ng God na agree sa lifestyle at saka sa feelings and emotions natin. Dapat hindi ganun. Sabi nga nung isang Ganda nabasa ko, you don't cherry pick. Ayaw. You don't cherry pick. Yung shinare ko minsan, may time na galit ako sa tatay ko, parang nainis ako, ayokong patawarin, pero nabasa ko yung about sa forgiveness. Tapos nung paglipat ko ng chapter, bakit parang yun na may binabanggit kahit wala naman ng forgiveness na salita doon. It is because,
alam mo na yun yung pinagagawa sa Yung. ng Diyos. Hindi mo cherry pick. Mm. So dito, sinasabi dito na mag-ingat ka sa mga ganong tao na ang motivation nila is pride, nagyayabang na lang, gusto na lang may kaaway, nang po-provoke. Pero sa dulo, sinabi din na yung religion daw is way of making money. Hindi. Okay, hindi dapat ganon ang motivation. Actually, Oo, di ba may nagsabi sa akin, uy, magpastor ka para yumaman ka. ay di ba may nag-preach sa atin na nasa charismatic tayo Oo. na hindi nila alam na ang pera ay Nasa pastor. Sa pastor. Para napaka naman tayo, no? hindi ako pumalakpak doon. Hindi, nung pa lang, ewan ko, hindi naman sa kwan. Repel ka, ganun. Hindi ako pumalakpak. Actually, nung sinabi niya yon, medyo disgusted ako ng konti inside na bakit sinasabi niya yun? Parang ano magiging implication? Minsan kasi pag may mga preaching kasi na dapat hindi ganun yung way ng pagsasabi. Minsan kasi Baka mas mainam ma-misinterpret. dapat black and white lang. Ganun. Kasi pwede Para kasi clear. kasi pwede kunin yung clip na to tapos ibahin yung Hindi, saka may mga immature pa ng mga tao na pag narinig yun is pwede sila ma-stumble. Oo. Yun din. Pwede naman pala daw, sabi ni Pastor. Oo. Kaya dito, wina-warningan ni Paul si Timothy sa mga tao na envious, sa mga guwagawa So, ng gulo, noon pa pala may ganun na. nang re-revile, mga evil suspicions. Ninonegosyo din yung di ba? Yeah. Yung, Tsaka yung tawag dito, yung hinahamak yung member na, magnanakaw kayo dahil di kayo nagtatanis. Ay, may Yung ganun. pinapakalala. May Di ba ganun. meron nag-trending na video? yeah, pinapakalanan talaga. No? Joshua! Gawa ka. Tapos naka-livestream pa. Paano di na nag-livestream kung ano. Pero syempre, yun yung mga bagay na kailangan mag-tone down. Tsaka makita nila na Yun, di ba? Oo. Makita nila na si God ang nag-build ng church. Okay? Hindi mo kailangan pilitin na yung mga tao is magbigay. Ipaliwanag mo sa kanila yung kahalagahan ng pagbibigay. It's actually protecting you from being greedy and materialistic. Then yung last part dito, nisip nila na yung godliness is a means of gain. Hindi yun totoo. Mayaman. Okay? Though hindi natin ini-ignore na may mga material blessing ang Diyos. Hindi natin ini-ignore yun. Ang wag lang maging Yun yung isipan motivation natin. mo. Yes. Kaya nga sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung all these things shall be added unto you, yun yung provision ni God and addition. Hindi yun motivation. Yung parang, unahin ko si God kasi alam kong pagpapalain niya ako. Hindi ganun. Yung pagpapala ang God mo. Maganda yung sinabi dito whether pagpalain ka ni God materially or hindi, tuloy ka na nagsasamba sa Kanya for the reason na worthy siya na sambahin. Hindi dun sa kabig. Oo, hindi dun sa kabig, hindi dun sa mapapala natin. Maganda rin yan kahit sa relationship. Oo, wala expectation na. Maganda rin yan kahit sa relationship. Kunwari, Hindi mo mini-mirror. oo. Kahit noon pa man, hindi, ewan ko, siguro grace na rin ni God. Kahit noon pa man, hindi ako agree dun sa mirroring. Saka ako, di ko din siya kayang gawin. Siguro, gagawin ko to drive a point on a particular span of time lang. To drive a point. Then, kunwari, pag okay na, nagets na niya, tsaka ako sabihin na ito yun. Yung reason behind. Pero kunwari, sasadyain ko na i-mirror lang. Parang, hindi mo kaya. Di ba may mga post na gano'n? Ang pakikitungo ko sa iyo ay base lang din sa pakikitungo mo. Hindi ako agree doon ever May since. mga ganun. Ever since hindi ako agree doon. Kung ano energy na pinapakita sa hindi Yes, ako, ma'am, go. Sabi na sa baba, no? hindi ako, More power. hindi ako agree doon. Kunwari, may nag-suggest sa akin, sayawan mo lang, ibig sabihin, sakyan mo lang, blah, 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 ganyan. Sabi ko naman, hindi kasi ko plastic. Para bang, pag-asar ako, alam mo, asar ako. Hindi mo siya pagkatao, no? So, Kasi ayun. mahilig ako manarcastic eh. Hindi ko kasi, yun. Yun. Ay, sarcastic. Mahilig ako Minsan sarcastic kasi ko. Or madalas. Pamuisit kasi ko Minsan sabi, Minsan kanyari pag may nagmamagaling, yun talagang sinusubo ko na siya eh. Sige, go. Parang gano'n. ako naman, dahil nga per debut hawak ko, pag may mga misbehavior, pinupuna ko talaga kasi nga
parang nakaatang yun sa paghubog ng personality nila. Mga bata, ano? Katulad kanina, merong in distress na bata na kailangan dalhin sa clinic. Kumuha pa kami ng wheelchair, ganyan-ganyan, para ihatid siya. Pero ang maganda naman, hindi na niya kailangan mag-wheelchair, nakatayo naman siya, medyo hirap nga lang. Ngayon, nung parang nahihilo siya, ganun. Sa salamin pala, mataas na yung grado. Hindi, mataas yung grado. Hindi ako mahilig magpa-assignment as much as possible. Hindi ko sasabing totally hindi, Yung yung sinasapian. Hindi. Napansin ko lang kasi parang hirap na hirap siya, parang nakaduktok So ngayon, bumaba kami sa clinic. Pagpanik ko, nung papasok na ako, nagtatatakbo yung ilang estudyante ko. May dadalang pagkain. Para doon. Hindi, tumakas. Bumili ng pagkain. Sabi ko, akala ko dinadala ng pagkain yung nahihilo. Hindi. Sila bumili. May lunchtime naman sila. Tapos nagka-break time pa sila. Sabi kong ganun, wag naman kayo abusado na porkit, kunwari, inaalaw ko kayong kumain na talagang hinintay nyo pa na nag-take for opportunity kayo, nag-take advantage kayo na merong hinahatid na estudyante, tapos bigla kayong tatakas. Pwede naman nagpaalam muna kayo na, sir, bibili lang kami, Pwede naman nagpaalam muna kayo, hindi yung nagtatakbo ko. Mamadali pa ako kayo tumakbo. Kung nangod-good kayo, another kasalanan ko na naman kapag may nangyari sa inyo. So, wag naman nating abusuhin yung relationship natin bilang ako teacher tapos kayo estudyante na dahil hindi ko na kayo masyadong pinagsasabihan, parang lahat okay na. Wag namang ganun. Nag-sorry naman. Huwag kang umabuso. No, wag naman kayo umabuso. Tama. May uto nga ako. May mga style kasi ko na bugbugin ko kayo. Parang lang. Pero hindi mo naman totoong yung lang, pilantik lang. Oo, yun. So, mag-withdraw daw tayo sa mga ganun tao. Yung very, antagonistic. Withdraw. Yun ang withdraw utos. talaga. Withdraw. Hindi labanan. Mag-withdraw. Kumbaga, layuan mo talaga. Okay. Bakit? Ano ba yung antagonistic na binabanggit nito? Yung gusto lang pakita na magaling siya. Magulo. Ganyan. No, siya'y tama. Pero hindi mo naman nililid yung tao. Paano nila ma-achieve na ma-apply yung salita ng Diyos sa kanilang buhay? Walang help. Parang lang, all proclamation lang. Yeah, okay? Walang action plan. Yes. Pwede nga na tama yung sinasabi mo. Pero doon sa, ang tawag dito, doon sa mga examples mo, meron ng iba palang napupush na agenda. Okay? So, careful tayo doon sa mga ganong bagay. Teka lang, may titignan lang ako na ibang part. Sige. Ayun. Iwasan din natin na minsan dahil nga sarili natin yung naitataas, yung para bang hindi mo nga sinasabi yung wrong doctrine, hindi ka nga nagsishare na ibang doctrine, pero para bang minsan puro kwento mo na lang, minsan puro yung experience mo na lang, na testimony mo na lang. Or minsan nga yung nagkukwentuhan tayo, napo-project mo yung personality mo doon sa sinishare mo na minsan di naman pala talaga biblical. Iwasan yung ganun. Sana ma-preach ng tama yung salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka ganun, maging honest ka, nahirap ka doon, yung struggle mo, hindi ka ganun. And people would understand. Kumbaga, na-warningan mo yung tao na hindi yun yung standard. Okay? So, ingat din dahil may mga tao na dine-deny yung word ni God, ini-ignore yung word ni God, ine-explain away o parang minamaliit o winawalang kwenta o ginagawang useless yung word ni God. Diba, nung issue nga na yan, di ba? Parang, naniniwala pa rin kayo dyan? 2026 na, di ba? Parang gano'n. Pag bisa gusto mo pang patula, pero syempre, kung alam lang nila na majority ng mga constitution ng maraming bansa is dun rooted. O syempre, relevant yun kasi dun nakastand yung mga constitution. USA. Tas sasabihin mo na 2026 na. Of course, because it is the foundation ng mga batas. Di ba? So, nagbabago ba yung morality? Yun nga. Yung tanong yan is morality relevant or relative? Relative.
or absolute. Oo. Okay. So, syempre, depende sa ano ba ang standard mo ng morality. So, kung ang standard mo ng morality is cultural and secular, syempre, nagbabago. Pero kung ang standard mo ng morality is biblical and spiritual, hindi siya nagbabago. Maganda yung may sinabi ni ni John MacArthur. Ano yan? Kaya tayo may morality kasi may moral giver. Oh, tama naman. Si God yun. Tapos i-despise mo yung moral giver. Na-disgust din ako dun sa isang reel na sinong pipirma ng petition para i-save itong mga aso na to? Kasi pag wala tayong ginawa, hindi natin na-rescue, i-euthanize sila. Euthanize is i-injection na ng fluid tas pahintuin yung heart, mamatay. Sa tingin ko, madaming nagpirma. Madami. Okay. Tapos yung isang papipirmahan naman is yung anti-abortion. Yung isi-save naman yung mga fetus na gusto ipa-abort. Nung yung aso, yung isi-save, madaming pumirma. Pero nung yung tao, ayaw pumirma kasi karapatan daw ng babae yun. Kasi ibang issue daw yun. Merong comedian, si Chris Rock, yung sinapak. Okay. No? Meron siyang stand-up comedy spiel na seryoso. Alam mo, sa totoo lang, yung mga comedian, parang sila nagsasabi ng totoo. Yeah. Tapos deliver lang nila in a humorous. In a comic way, yeah. Pero yung politiko, sila naman yung baliktad. Sila naman yung comedian. So, ang sinabi niya, eto tingnan nyo, although Women's Month, pero okay. Kasi Women's Month na kapag narinig na nila to. Only women, children, and dogs are loved unconditionally. Sabi niya. Men, merong coldness sa men kasi kailangan muna nating may gawin, patunayan, bago tayo pwedeng mahalin. Di ba may documentary nga na parang yung babae nagpanggap siya lalaki? Meron. Grabe yun. Yun, nagkaroon siya ng depression talaga hanggang sa ang ending ata parang hindi ko sure ako nagpakamatay. Pero ang point niya na ano niya yung mga findings niya na bakit ganun? Wala ka siyang na madalas ang pete daw ng pinag-aaway ng mga babae na minsan is ang tawag dito, sila mismo nag-e-envyhan sa isa't isa. Pero mga lalaki daw, they're very supportive. Yes, may mga murahan, tsaka medyo rough sila. Pero they're actually supportive. So, parang makikita mo na 90s Japan anime, no? Oo. Tapos, ang hirap daw nung, kunwari, tinry niya rin. Lahat kasi tatry niya, manligaw, ganyan. Iba pala yung dating ng rejection pag yung lalaki. Compare na kapag ikaw yung mangre-reject, ayun. So, kumbaga niya document. Again, syempre, meron din namang, it doesn't an experiment, meron din naman side ng sa babae. And totoo rin naman na underprivileged naman talaga ang mga kababaihan. Before, we do not discount that. Kaya nga nasa marginalized sector sila. Pero, wag nating aalisin yung katotohanan na yung authority na ibinigay ng Diyos sa tahanan at saka sa simbahan, isa lalaki talaga. Yun. Kaya kapag dinisrupt mo yun, sa mga kasal, sinasabi yun. Kaya kapag dinisrupt mo yung dalawa na yun, nagkakaroon talaga ng problem. Pero other than that, wala namang issue ko na sa business o ganyan, babae. Wala namang problema eh. Pero wag mong salingin yung very specific na sa loob ng tahanan at saka sa simbahan. Okay. Verse 6. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Ayun. So, mahirap kasi yung contentment eh. Pwede sabihin natin na kontento tayo, pero kumbaga is, pag nawala yung bagay na yun o gamit na yun, sobrang devastated tayo. May may parang nag-uusap kami, kumain kami sabay-sabay dito kagabi. Parang sinabi ko sa hapag na, ewan ko kung ano context, pero pagkwentuhan lang namin, anong tao kasi walang kasiyahan. Di ba? Totoo naman eh. Siyempre yung nangangarap ka na 100 ang sahod mo, mga masaya ka 2 buwan. Pag kulang na naman. May research yan na meron ka lang maximum na kasiyahan na madederive mo sa pera. Pero kahit lumaki pa yung pera mo, hindi nalalagpas doon. Kaya nga sabi ko doon, parang may narinig ako na, wag mo kasi bago yung lifestyle mo.
Marami kang pera, pero yung lifestyle mo ganun pa rin. Marami kang pera. May joke pa, pero hindi siya joke eh. Sabi ko, nakapagpapasaya naman talaga yung pera. Hindi ko i-add yun. Ecclesiastes, money is the answer for everything. Yun yung sinabi doon. Pero sabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay? At may hangganan lang yung kaya kang pasayahin ng pera. Maganda siyang slave. Okay siyang tool. Yeah. Pero hindi siya dapat master. So, kunwari, bigyan ko kayo ng 1,000, mga estudyante ko. Sino sa inyo magagalit kasi binigyan ko ng 1,000? May isa nag-joke. Sir, magagalit ako kasi dapat 2,000. O, yan yung isang example ng pagiging ganid, sakim, gahaman, mapag-imbot. Sabi ko, tawanan silang ganun eh. Nung may tinanong, binigyan mo lang. nung may tinanong sa isang nagsisave sa bank, gano'ng karaming zero yung idadagdag mo sa savings mo ngayon, 100,000 para masabi mo mayaman ka. O de, isa pang zero, 1 million. Tinanong isang milyonaryo, ilang zero pang idadagdag sa savings mo para masabi mo mayaman ka na? Isa pang zero. O tinanong yung may 10 million. Basta laging ganun sagot nila, isa pang zero. So, ang problem, hindi yung pera. Ang problem is yung pagiging greedy ng tao. Ayun. So, ang pagiging discontent ng tao, hindi lang sa lagi niyang gustong magkaroon ng material na bagay, hindi lang yun. Is kapag yung mga material na bagay nawawala sa buhay niya, ano yung reaction niya? Yung sobrang kung attached ba siya? Yeah, kung devastated. Yung ba naman sobrang nonchalant na. Tsaka hindi po pwedeng sabihin na porket mahirap, godly, tapos yung pagmayaman, ungodly. Hindi siya sa economic status. Hindi ganun. Pwede kang mahirap pero ungodly Mas ka. godly ka. Pero pwede kang mayaman pero godly ka. Okay. Minsan may mga mayaman na hindi naman attached eh. No? Yeah. Kaya alam mo kung ano yung mahalaga. Marunong tayong magbigay. Kaya i-renew natin yung mind natin para hindi tayo ma-attach sa mga bagay sa mundo. Sinasabi nga sa Philippians 4. Yun yung denying mo na part. O kaya nga, binabanggit sa Philippians 4:8 whatever that is pure, whatever is lovely. So, ang fino-focus mo dito, generous. yung mga eternal na bagay. Kaya ka generous dito sa lupa because alam mo na nag-i-invest ka sa langit. Oo. Diba? Ano yung meron ka sa langit kung dito sa lupa para naging comfortable ka, in-enjoy mo na lahat nung pera at saka resources mo dito? Ano ang nakarating sa langit? Wala. But okay yun, tumulong tayo. Lend to the poor. Pag nagle-lend ka sa poor, it is as if kay God ka siguro may may problem o issue lang. Kunyari yung pinopost mo o social experiment na ano. Yun kasi sabi sa Biblia, dapat hindi natin pinangakalandakan yung ating mga generous na mga activities. Totoo naman. Tsaka mas mainam hindi mo binayayabang. Kasi kung palakpakan ka nga daw ng tao, yun na yung reward. Wala na sa langit. Tsaka, maganda yun, oo. Pero sabi ni Jesus, wag mong pagkalat, edi wag. Tsaka pag nagbibigay ka, wag naman ang bibigyan mo lagi is yung kaya ring magbalik sa'yo. Minsan, investment yun minsan bigyan mo yung taong, wala ka naman talaga mapapala pag binigyan mo. Okay? Yung tapon talaga. Pero kapag generous ka kasi, ang reward mo doon is something na spiritual. Kasi kinukure mo yung puso mo sa greed. Kasi ang daling maging saka greedy. Maganda yan sometimes, sa una ganun, pero nagiging lifestyle na minsan. Ikaw na yung mapagbigay. Yes. Diba? So, sabi dito, real contentment isn't too difficult dun sa mga tao na ang tahanan nila is langit. Why? Hindi naman kailangan na maraming bagay ang meron ka sa mundong ito para masabi mo na may galak ka sa puso. Kaya sinasabi, consider it pure joy when you suffer various trials. Ayun, so be content. Be content. Sabi nga nila, yung buhangin daw, kapag mas lalo mong hinigpitan ng hawak, lalo kang walang makukuha. Pero si Jesus, those who loses his life, for my sake, will find it. Ganun eh. Pero kapag lalo mong pinapreserve, diba? Actually, pinakita nga niya kung gaano ka valueless ng riches ng world na to. Kasi sinabi niya, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? What can he give to
pay it back. Wala. So pinakikita niya na mas mahalaga yung eternal na pagkatao natin. Alamin mo yung major ng yeah, buhay. at i-major mo yung major mo. Alamin mo yung major. Buhay mo. Oo nga naman, ano? Yeah, 7 to 8. Okay. Wala tayong Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis sa Kanya. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Yun. So makikita mo dito yun eh. If you want more and more. So ibig sabihin nun, hindi ka talaga kontento. Oh. Nakita ko yung sapatos ko kanina, no? Ay, kahapon. Pang badminton. Pang badminton. Hindi kasi Bago? Ha? Hindi, luma na. Tagal na yun. Eh, nakita ko, nakabuka na. Pinagjajagi ko, badminton, nakabuka na. Tapos naisip ko, wow, pwede na akong bumili bago. Ikaw. Tapos naisip ko, parang sayang. Pwede ba naman kakuntahin? So, bago ko ipatahi, nasa isip ko na patahi, meron ako isang sapatos na Puma naman yung white. Nakabuka na rin. So, kung ito, ipatatahi ko, patahi ko na rin yun. O yun, okay naman. Okay. O, magagamit ko rin. Nahihinayang kasi ko eh. Mura lang patahi. 200. Okay. Saan yun? Dito sa may Mr. Palengke? Quick. Mr. Quick, yung dating N.E. Mall. Dating Mr. Quickie. Hindi, Quick ata talaga yun. Mr. Quick. Quick lang. Talagang nagtatahi sila eh. Tsaka sila yung mga yung nag-duplicate ng susi. Tatahi din sila ng bag, ganyan. Nag-aayos din sila. Kasi itong bag ko na to, ay, hindi na nakikita sa frame. Ito, regalo pa sa akin ni Kuya Delo nung college ako. Oo. Pero di ko maiwan-iwan, maganda eh. Oo. Maganda. Ang problema na to, zipper. Madalas yun na naman eh. Pero kaya nila ayusin yan. Kaya kahit na medyo, kunwari, nalayo o sila lang yung binabalik-balikan ko talaga. Kahit yung sa pagpapaduplicate ng susi, sila lang yung binabalik-balikan ko. Hindi to paid advertisement. Hindi po. Sa Mr. Quick, dyan sa malapit sa yung pure gold na dating N.E. Mall. Okay sila. Mabilis. So, yun. So, kumbaga is, para magamit ulit. Cellphone nga eh. Yung para makukumbinsihin pa ako ng mga kasama ko na, sige na, bilhin mo na yan. Ganyan. Kasi, at minsan, nakakalungkot yung mga tao nabubuhay sa ganon. Yun ang hinahabol sa buhay. Oo. Yung kundi pa naghahang yung Realme, kundi pa nag-reverse charging na hindi na bumalik, hindi mapapalitan. Reverse charging. Yung parang hindi na nag-charge. Nag-reverse charge. Paano yun? Palabas. Yung Asus kasi, meron siyang feature na reverse charging. Pwede mong ipasa yung charge mo sa iba. Wow. May parang power bank siya. Oo. Ngayon nangyari, parang nag-reverse na lang, hindi na siya ma-charge yan. Hindi na, kahit reformat na, ayaw. So, nabuang na. Hindi lang sa hindi lang contentment sa sa material na bagay na contentment din even sa achievement. May mga tao kasi na they want more prestige. Legacy. Ganon. May kanta yung Hillsong para bang I don't wanna leave a legacy. I don't want people to follow me. Only Jesus. So para bang kung may legacy ka man naiiwan, si Jesus yon, hindi ikaw. More of Him, less of us. The more He increase in our lives, doon naman tayo nagde-decrease. We must decrease, we must increase. Silver or gold. Diba? Basta meron ka daw sapat, okay na yun. Pero ang tanong, bawal bang bumili ng bawal ganito? Bawal bang mangarap ngayon? Walang masama. Pero wag yun ang nagko-control ng buhay mo. Ayan. 9 to 10. Okay. So bantayan natin yung mga, kung di mo naman afford, di ba? Huwag 100. Diba? Dami-dami mo sa TikTok ngayon. Minsan wag kang mag-Facebook. Click here. Minsan wag kang mag-Facebook at saka doon ka nakakita ng mga Oo. Tsaka bibili ka tuloy. Iwasan din mag-scroll sa Shopee. Sa mga pelikula, laging ganun eh. Once na napupunta sa ibang lugar, nagbabago yung kaisipan niya. Kasi, meron palang ganun. So, parang Vanity Fair. Vanity Fair. Shopee, Lazada, Vanity Fair yan eh. Kaya kailangan ingatan. Sabi ni Alex Calleja, para daw Enchanted Kingdom yung yung Lazada. Kasi balak lang daw niya bumili yung USB. Pero pagpasok niya sa Lazada, kung ano na daw yung
Dala-dala niya palabas. Parang Mr. DIY. Oo nga. Huwag kang papasok dyan. Alam mo Ano na na tayo? 9 to 10. Okay, 9 to 10. Teka lang, ano na ba? Tingnan ko mapuputol Sige natin. lang. Ano na ba to? Ay, 1 hour na tayo. Sige, last na yan. Last na. Okay, 9 to 10. Mm. Okay. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya madali na scam yung tao eh. Mm. Kasi ay wow, too good to be true. Pero Nadadali. dadadali. Madaming na-scam. Sa akin nga may hindi ako kung scam to, pero paano kaya nalang nalaman yung Telegram ko? Tapos, pwede ka ba na sa mga online ganito? Binablock ko pag ganun. O kaya may nagte-text sa'yo, puro casino, mga ganun. O kaya nanalo kang ganun. Ang ginagawa ko lang, block, then report. Anong masasabi mo sa mga nag-scatter? Di mali. Mali talaga yun. Kasi, marami na siyang winasak na tahanan. Okay. Kasi nakalagay dito, yung tukso eh. Okay. Mas masahol daw yung desire for riches compared doon sa riches. Actually, wala namang sahol talaga sa riches kung alam nating gamitin Hindi naman yung money. Yung root ng evil eh. Yung desire or yung love for sa money. Hindi money itself. hindi na money talaga. Kasi amoral lang money. Yeah, it's very neutral. Okay, so sabi dito, but the godly rich have the heart like the psalmist. Na if riches increase, si Solomon si David. Sabi dito, if riches increase, do not set your heart on them. Parang pag dumadami pera mo, wag kang manginig dun na parang doon ka na lagi focus. Ito ay take note. Ito ay lifelong battle. Pwede mo sabihin na hindi ka greedy ngayon. Yeah. Pero paano, 'di ba? Pag yung nandiyan na ka. di ba? Tapos yung sa parable of the sower. 'Di ba yun yung dulo? Tapos wag ka ding nande-despise ng ibang tao just because mas malaki yung sweldo mo kaysa sa kanila. Yun. Hindi rin magandang attitude yun na dahil sa mas marami kang resources, ganyan-ganyan. May iba nagbibiro hindi, kuripot kami kaya marami kami pera eh. Pag sarado ang kamay mo sa pera, talaga, hindi dadalo yung pagpapala. Kasi akala natin... Tinan mo yung mga ganun, yun yung laging gipit. Hindi lang yun. Minsan sila yun nagkakasakit. Minsan susunugan. Hindi ko naman sinasabi na sumpa yun. Hindi ko naman sinasabi na galit ang langit at pinalo ka. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Basta ang point ko lang is pag mentas may mo... statistics na gano'n. Mentas sinasara mo yung sarili mo sa pagbibigay, hindi ka marunong magbigay o tumulong sa kapwa mo. Ala ka rin hindi rin maluwag ang daloy ng pagpapala sa'yo. So, sabi dito, they pierce themselves with many sorrow, yung mga tao na nagmamahal sa pera. Bakit? Kasi pag mahal mo yung pera, namomotivate ka niya na tanggapin, gumawa ng mali. Dayain yung documents para mas marami kang makamkam. Dayain yung magsinungaling. Marami kasi siyang nililid para lang kumita kayo eh. Minsan, illegal pa. Diba? Minsan. Papel lang naman ang katumbas ng lahat eh. Oo. So sabi, ang tadhana ng mga taong ito na nagmamahal sa pera ay, eto na yung sumpa nila, hindi sila makukontento. Insatiable. We sometimes want the opportunity to find out. Yun na yung sa kanila. Yun yung sumpa. Curse. Hindi sila, parang, alam mo yung uhaw ka, kahit na uminom ka na ng 1 galong tubig, hindi pa rin nawawala yung uhaw mo. Walang satisfaction. Kaya maganda yung sabi ni Solomon eh. Ang tunay nga na ang tunay na pinagpala, yung kinakain mo yung pinagpaguran mo. Di ba yun yung sinabi niya? Hindi enjoy mo yung fruits of your labor. Yung ganun eh. Kaya nga sabi dito,
may mga tao kasi na minsan, what if yumaman ako? What if meron akong ganito, ganyan, ganyan? What if? No, sa mga what if. Pero sabi nila, mas sure daw, hindi yung what if magkaroon ka ng ganitong bagay. Ang pinaka-sure daw is yung salita ng Diyos. Kasi yon hindi yon what if. May mga nagagawa tayo na extreme to the extent ng money lang, ganun. Kaya nakokontrol sila ng pera. Tama ba, sir? Nakokontrol sila kung nasan yung pera. Yung morality nila, controlled ng pera. Misa ayaw. Nabibili ka na. Yun nga point na hindi ako makikibahagi sa anumang katiwala. Isisiwalat ko ito sa pagitan ng tama. Pero ayaw mo magsalita kasi nga, baka matanggal ka, hindi ka ma-promote. No, minsan, alam mo kaya si Joker? O siya isa sa mga favorite na villain ko kasi hindi siya sa pera. Hindi siya inclined sa gano'n. Oo, di ba? Yung sinunog niya sa trilogy yun. Yun din yung reason. Bakit? Ito, i-relate ko lang to sa mga utang. I-relate ko lang uli. Sa utang. Okay. Balik utang tayo. I-relate ko lang kasi money Tama naman. Yun yung reason bakit sinasabi na linya na masira ka na sa lahat. Huwag lang sa pera. Kasi tandaan mo, the love of money is the root of all evil. Yun kasi yung pinag-uugatan. Maraming bagay. Doon nagsisimula ang kasamaan. Yung love of money, ibig sabihin niya yung love of self din no? Yes, kasi pleasure, love yun of love of material things. Sige, sabihin natin na maraming utang isang tao, nag-repent siya, walang problema doon, okay? Pero kunwari, patuloy ka pang nag-accumulate ng utang para lang masustain yung mali mong lifestyle. Love of money yun. Love money yun. You are trying to get money na hindi mo naman pagmamayari. Sa economics, mayroong good debt naman na may good debt. Totoo naman. Yung parang inutang mo para dito sa negosyo na naggagawa ng asset. Good debt yun. May ganun Tulad ko, may credit card ako. Pero, ginagamit mo ba? Ginagamit ko yun sa perks. Maganda yung nagturo sa akin ng ng economics ng credit card Gamitin mo lang yung credit card pag may pera ka. Baligtad, Di ba sabi, gamitin mo yung credit card pag wala kang pera. Hindi. Gamitin mo yung credit card pag may pera ka. Bakit? Convenience mo. Convenience mo and then naibabayad mo agad. Tapos may na-accumulate ka na perks at saka interest dahil ginamit mo yung credit card. So, okay naman pala siya yung concept niya kung tama mo gagamitin. Oo. Tsaka kunwari, may emergency talaga na kailangang bayaran. Hindi naman dahil sa luho. O yun, pwede mo namang gamitin Life and talaga. death. Okay lang yun. Pero yung kunwari, nagiging lifestyle mo na wala ka pang sweldo, ginagamit mo palagi yung credit card mo to pay. May mali sa mo doon sa decision making. Do not live beyond your means. Yeah. Sabi. So kung hindi mo pa kaya, edi magmotor ka, magbike ka, maglakad ka. Exercise ka rin para hindi mamatay agad. Minsan may inggit ka Inggit fact. Nainggit ka minsan Saka tapos kakanapa yung mga kasama mo na, boy, maganito ka na, boy. Kaya mo naman yung boy. Magano ka na, maganito ka. Nagigets ko naman kung bakit gusto lang ako pressure. Nagigets ko naman para hindi daw ako naglalakad. Sabi ko, hindi ka parang naiinggit Saka hindi siya practical para sa iyo, no? Oo. Alam ko pa yung mga hassle ng mga nakakabangga, mga nakakagasgas, ganyan. Kasi kung magsasakyan ako, second hand mo. Okay, mamumarahin. Ayun lang. Ayun lang guys Hindi ko alam kung ito title natin dito. Ano ba magandang title nito? Ano ba mga natalakay natin? Yung pag-ibig sa pera? Ayan, pagiging kontento, ano ba? Kontento. Yung halos doon umikot Saka yung pagtrato sa mga boss. Yung abuso. Actually, more on practical. Practical naman talaga kung siya. Kung paano ka makitungo bilang Kristiyano. Yes, paano kung meron kang Kristiyano kasama, babaratin mo ba sa negosyo? Siyempre hindi. Mas sila nga yung dapat mo i-honor. Kaya nung itong bahay na ito pinapagawa
magagawa. Syempre, sino pa kukunin ko? Eh di yung Kasi, kapatiran kong magkakahoy. O di ba? diba? Kunin mo. Tsaka di ka maloloko, quality naman talagang gumawa, di ba? Yun na. Kumbaga ibinayad mo lang din yung kung ano yung effort. Nakatulong ka pa sa nakatulong. pamilya ng kapatiran. Yes. O yun lang. Bye God guys. bless. Bye.